Ay, eto na. Eto na ang pagkakataon ko, Lira. Lira, gising. Kailangan mo nang malaman ito ngayon din. Amang Teban? Bakit? Ano po yun? Di ba pwede pagpabukas na lang yan? Mahimbing na po yung tulog ko. Bukas na lang po. Hindi. Ngayon na, Lira. Makinig ka sa sasabihin ko. Huwag mo kong susuwayin, ha? Hindi naman ako kita sinusuway, Amang. Aray, bitawan niyo ho ako, Amang. Sakit ang kapit niyo sa braso ko. Ano po ba yun? Sige na ho, makikinig na ako. Bitawan niyo po muna ako. Parang awa niyo na. Masakit po. At ba kayo biglang naging ganito? O siya, bilis. Tumayo ka. Sa akin mo lang muna itoon ang mga tenga mo, dali. Opo, eto na. Eto na. Tingnan mo, di pinansin yung taing ko. Di kat man ganyan dati. Ano pang binubulong-bulong mo, ha? At kailan pa kita tinuro ang sumalimpat ng tingin, Lira, ha? Ay, baka nakakalimutan mong may utang na loob ka sa akin. Ako ang dumampot at naggupkop sa'yo. Irespeto mo ko. Wala naman po ako ginagawa, Amang. Ano po bang pinagsasabi niyo? Hindi ko naman ho kayo inaano eh. Dapat lang. O siya, ganito kasi. May nakausap ako. Basta, hindi mo na kailangang malaman pa ang mga detalye. Kailangan ko lang ng maaatasan. At ikaw lang yon, Lira. Po? Tungkol saan po? Tsaka anong gagawin ko? Tungkol ito sa pamilyang isinumpa. Kailangan ko na magiging mga mata ko. Hindi raw kasi pwedeng ako mismo agad ang sumugod doon. Kaya ikaw ang dapat mamasukan. Ha? Saan ako mamamasukan, Amang? Tsaka, bakit? Paano? Ano ba talagang gagawin ko? Ang dami mo namang tanong, Lira. Amang, hindi naman po pwede susunod ako ng walang alam. Basta, sumunod ka muna sa mga utos ko. May isang pamilyang isinumpa sa pinakadulong baryo ng lugar natin. Mamasukan ka ron bilang katulong. Magmamaang-maangan at magpapanggap ka. Ikaw mismo ang makakaalam ng sumpa at kakausapin kita kung kailan at paano mag-uumpisa ang pagpaslang sa pamilya. Pagpaslang? Ano pong pagpaslang, Amang? Bakit may ganun? Wala kang karapatang magreklamo, Lira. Basta hintayin mo lang ang hudyat ko. Total, yun din naman ang lagi nating ginagawa, hindi ba? Pumaslang ng mga nakakaperwisyo sa iba at ganun ang pamilyang yun. Sigurado ako. Hindi ba? Gusto mo rin namang tumulong sa mga nangangailangan. Gagawin mo ito para sa mundo, hindi ba? Tsaka para sa akin, hindi ba, anak ko, Lira? Pero, Amang... Basta, bukas sa bukas, aalis ka papunta ron. Uulitin ko, mamamasukan ka at sa oras na makapasok ka, isusunod ko ang mga detalye. May kakayahan naman akong kausapin ka. Basta suot mo lang ang kwintas nito. Huwag ka mag-alala. Bibigyan din kita ng mga pangontra para hindi ka maapektuhan ng sumpa at para may proteksyon ka sa sarili mo. Hindi matutupad ang gusto ko kung sakaling mapahamak ka. Pero naguguluhan pa rin ako, Amang. Hindi ko alam ang papasukan ko eh. Ba't naman po biglaan? Bukas agad? Wala tayong dapat sayangin na oras, Lira. Makikinabang ka rin dito pagdating ng panahon. Basta itatak mo sa kukote mo na kalaban natin ang pamilyang isinumpa. Namimerwisyo sila ng tao, kaya dapat silang tapusin. Dapat mawala ang sumpa para sa katahimikan at para sa kapangyarihan. Ha? Anong binubulong niyo, Amang? Wala. Maliwanag na ba, Lira? Opo. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Sige. Bumalik ka na sa pagtulog. Ihahanda ko ang mga gamit mo ngayong gabi at umalis ka na agad pagkagising mo. Lumakad ka lang ng lumakad at mamamalayan mo na lang na nandun ka na sa lugar. Naiintindihan mo ba? Opo, Amang. Magaling, Lira. Sige, umikit ka na ulit. Ginoo, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ang amang po. Sana walang mangyari masama sa akin. At sana bumalik na sa dati ang lahat. Yun pala ang magiging gamit mo, Lira. Siguro'y nakatakda ang pagtagpo natin nung maulila ka.
Ikaw pala magiging daan para sa inaasam-asam kong kapangyarihan. Magandang araw. Ako ang taga-salaysay na mula sa angkan ni Lira at ang kwentong ito'y ipinasa lamang sa aming pamilya at nangyari pa nung sinasakop ng mga Espanyol ang Pilipinas. Kaya ang anumang pagkakatulad ng pangalan ay hindi sinasadya dahil hindi ginamit ang totoong pangalan ng mga nakaranas nito sa totoong buhay. Pero matanong ko lang, may Teban ba kayong kilala sa buhay nyo? Yung tipong bigla-bigla na lang nagbago nang walang pasabi. Yung parang isang araw gumising ka na lang na hindi mo na siya kilala. Ganon ang naramdaman ni Lira at ang utos na yon ang talagang hudyat na tuluyan ng naging iba ang kanyang ama-amahan na si Teban. Kinabukasan pagkagising niya nandun nga ang mga gamit at wala si Teban. Pero tila ba kusang lumakad ang kanyang mga paa at habang naglalakbay, kinausap niya ang kanyang sarili. Wala siyang sira sa utak, sadyang nakasanayan niya ito dahil lumaking si Teban lang ang kasama sa buhay. Noon ay iniisip pa rin niya kung bakit biglang naging ganon si Teban at kung ano ba talaga ang pupuntahan niya. Hindi naman ganun dati ang amang, di ba? Ay, simula lang talaga to nung may patago siyang pinupuntahan. Di niya naman sinasabi kung saan. Ikaw kasi, Lira, hinahayaan mo rin. Ano namang magagawa ko? Wala namang magbabago kahit sabihan ko siya. Di naman siya nakikinig. Isa pa, ang ayaw niya sa lahat ay yung pinapakialaman siya. Baka naman kasi ganun na siya dati, Lira. Sadyang lumala lang ngayon. At talagang nagbago na siya. Ewan ko ba? Pero mukha namang may katuturan tong gagawin ko para sa kanya. Simpleng pag-alis lang naman to ng sumpa. May proteksyon naman ako At may dagdag ding kakayahan. Siguradong ligtas naman ako. At ginusto ko naman talaga lumabas sa katiliman. Ganun niya ako pinalaki. Tingnan mo, Lira. Ang amang pa rin ang iniisip mo. Parang kinukulong mo yung sarili mo Diyos ko, Ginoo. Ano ba itong nangyayari? Napapakausap na naman tuloy ako sa sarili ko na para bang siraulo ako. Buti na lang walang nakakakita sa akin. Pero sa ngayon, susundin ko na lang muna ang gusto niya. Umaasa pa rin akong babalik sa dating lahat at sana nga mangyari yun. Siguro, pagkatapos kong matupad ang gusto niya, saan ba talaga ako pupunta? Habang puno ng pagtataka, misteryosong malapit na si Lira sa pinakadulong baryo. Doon ay natanaw na niya ang medyo malaking bahay na unang tingin pa lang, alam niyang yun na ang patutunguhan niya. Nakalayo ito sa marami. Malamlam ang paligid at ramdam niya ang bigat ng sumpa. Sa may tapat ng bahay, biglang lumitaw ang umiilaw na mga salita. Katiwalang may alam sa kababalaghan, matapang ang loob at palaban. Ikaw ang hinihintay namin. Tanggapin mo kami at ikaw ay pagbubuksan. Magpakita ng ngiti. At titingnan kung dapat ka bang mamasukan. Ngiti? Ano to? Tama kaya tong bahay? Pero may kababalaghan. Ito nga siguro yun. Teka, ayun may tao. Teka, ngingiti pala dapat. May tao sa labas, Manang Pasing. May dalag. Mukhang mamamasukan. Kusa namang bubukas yan. Kung karapat dapat siya isko, hintayin natin. Ayun, bumukas. Ano pang hinihintay mo? Kuharin mo na yung gamit niya. Tatawagin ko si Don at Donya. Matutuwa sila rito, panigurado. Sa wakas, bumukas ulit ang tarangkahan. Sa wakas. Ay, Don Emilio! Donya Rosa! May dalagang mamamasukan. May makakalanda ako. Halika, pasok ka. Akin na yung mga gamit mo. Ako na magbubuhat. Tuloy ka. Matutuwa ang mga amo namin sa'yo. Tama ang lugar na pinuntahan mo, dalaga.
Opo, sige po. Salamat po ha. Sige ho, mauna na kayo. Susunod ho ako. Hindi pa ho ako sanay eh. Ayos lang. Ganun talaga. Ako nga pala si Isko. Lira pong pangalan ko. Kung hindi ako nagkakamali eh, katulong rin po kayo dito. Sabi niyo kasi kanina, amo. Oo. Kumbaga, parang alaga na rin ako ni Don Emilio at Doña Rosa dahil matagal na ako rito. Mula pagkabata ay kinupkup na nila ako. Mula nung ipinanganak ang anak nilang si Senyor Tomas. Tunog pang mayaman talaga mga pangalan nila. Pwede ko na ho ba silang makausap? Oo naman. Teka, pasok na tayo at maupo ka muna dun sa sofa. Hintayin lang natin si Manang Paseng. Tinatawag niya yung mga amo namin. Oh, ayan na. Pababa na sila. Grabe! Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking bahay. Ang gaganda ng mga disenyo at mga muebles. Grabe! Ayan na pala sila. Sige, Lira. Ngumiti ka lang. Siya ho, Don Emilio at Doña Rosa. Siya ho ang dalaga. Alam niyang may kakaiba sa paligid at sa lahat ng mga nilalang na nasa bahay. Si Isko, si Pasing, si Don Emilio, Doña Rosa, at mamigat na presensya ni Tomas na hindi niya pa nakikita. Pero dahil sanay na pinilit niyang makisabay na lamang hanggang sa papalapit na ang mga may-ari ng bahay. Mukhang siya na nga ang hinihintay natin, Rosa. Nararamdaman ko, mahal ko. Maganda nga ang ngiti niya. Anong pangalan mo, Iha? Lira po? Ano pong ibig niyang sabihin sa hinihintay? Wala, Lira. Wala. Gusto lang talaga namin ng karagdagang katulong. Alam mo kasi, medyo kulang kapag si Isko at Pasing lamang ang naririto. Don Emilio naman. Para namang sinasabi mong hindi kami magaling na kasambahay. Sis ko talaga, nagbibiro na naman. Ikaw nga may gusto niyan. Huwag mong pansinin niya, Lira. Kailangan ka talaga namin. Opo, maasahan niyo naman po ako. Mabuti naman kung gano'n. Pero Lira, huwag mo sanang masamain, pero lagi rin kasi namin itong itinatanong sa mga namamasukan rito. Bakit ka nga ba namasukan? Ano po kasi, yung amahin ko. Teka, sigurado ka ba? Ayos lang na pag-usapan, Lira. Kinakabahan ka yata. Hindi po. Ayos lang po. Ano po kasi? Baka gusto lang niyang tumulong sa pamilya niya. Isko, nangunguna ka? Hula lang. Mali ba ako, Lira? Hindi, parang ganun na nga ho. Kailangan kasi ng amahin ko ng tulong sa... Alam niyo na, gusto ko rin po talagang makatulong sa kanya para matuwa siya sa akin. Gusto ko lang pong bumawi sa lahat ng tulong niya. Ganun po. Kailan ka pa naging maghuhula, Isko? Nagkataon lang po siguro. Parehas kami ng iniisip. Maging ako, gusto ko rin bumawi sa inyo, Don Emilio at Doña Rosa. Nako, nang bola ka na naman. O sige, Lira, naiintindihan namin. Huwag kang mag-alala. Sobra pa sa sapat ang kikitain mo rito. 8 pesos kada linggo. 8 piso? Grabe, sobrang laki naman po. Sobra-sobra po yung Don Emilio, Doña Rosa. Eh di sa akin na lang yung sobra, Lira. Anong sayo? Sa akin na lang, Lira. Bibili ako ng maraming minatamis. Hoy, shh! Huwag na nga muna kayong sumabat. Baka naguguluhan na sa inyo si Lira. Umalis na muna kayo. Kami na lang muna ang mag-uusap. Marami pang aayusin. Hindi naman po. Ayos lang. Hindi, Lira. Kailangan ka naming makausap ng masinsinan tungkol dito. Sige na, Pasig, Isko. Iwan niyo na muna kami. Masusunod po. Ikaw kasi, Isko eh. Anong kakumana? Ikaw nga dyan eh. Minatamis pang inisip mo. Lira, nasaan na nga tayo? Tungkol po sa magiging sahod ko. Hindi ba masyadong malaki bilang namamasukan lamang? Naku, Lira. Sapat lamang yun. Dahil alam namin hindi madali ang gagawin mo rito. Sinasabi ko sa'yo, hindi madaling mamasukan sa pamilya natin.
Pero hindi ka dapat na matakot. Wala kang dapat na ikatakot. Huwag ka nang tumulad pa sa mga nagdaang kasambahay na... Emilio, hindi pa niya kailangang malaman niyo. Po, anong ibig niyo sabihin? Lira, siguro naman, tunay na may alam ka sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng ilan. Sa kababalaghan, kumbaga. Nabasa mo nga yung nasa karatula na hindi nababasa ng normal na mata. Alam ko namang may nararamdaman ka na rin. O kaya may narinig ka na rin na tungkol sa amin. Pero bago yon, siguro'y oras na para bigyan ka ng Teka, may protection ka na. Kaya pala, medyo magaan ang pagkilos mo, Lira. Paano ka nagkaroon ng proteksyon? May alam po talaga ang pamilya namin sa ganito. Lagi ako may protection dati pa. Dito po yun ang gagaling sa suot kong kwintas. Halata ngang may basbas ang suot mo, Lira. Kung ganon, totoong may nararamdaman ka na tungkol sa amin. O may alam ka na? Naririnig ko na po yung mga usap-usapan kasi. Pero mas nagibabaw ang kagustuhan kong tumulong. Tsaka, mahirap maniwala sa mga sabi-sabi. Kaya tumuli pa rin ako. Wala naman o siguro mawawala sa akin lalo na't protektado ako. Pero, dapat po ba ako mapahala? Ano po ba talagang totoo? Hindi ka dapat matakot, Lira. Pwedeng walang katotohanan ang sinasabi nila. Bakit po pwedeng wala? May tsansa po bang totoo ang haka-haka nila? Hindi sa ganon. Pero bahagi ng sumpa, nakasuklaman kami ng ibang tao. Totoo ang sinasabi nila na isinumpa kami magdala ng kamalasan sa kanila. Kaya nga dapat may protection ka kapag kalapit mo kami. At mabuti naman na meron ka na nun. Pero paano po nagkakamali sila? Gumawa kami ng paraan para hindi makaapekto sa kanila. Ang totoong sumpa ay yung ang hirap sikmurain na nakakasakit kami ng ibang tao. At gano'n ang nangyari sa mga ninuno namin. Wala silang nagawa, kundi tanggapin ang sumpa. Kaya lalong kinasuklaman ang pamilya namin. At dahil sa hindi rin nila kinaya ang pananakit, yun mismo ang pumaslang sa kanila. Yung konsensya nila. Kaya pinilit namin hindi makaapekto. Kahit na isakripisyo namin ang sarili namin. Paano pong isinakripisyo, Donya? Basta, Lira. Masasaksihan mo rin naman mismo yun. Ang tanong handa ka ba talaga? Opo. Sanay naman po ako. Kung ganoon, ay kailangan mo na rin malaman kung mga anong uri talaga kami. O baka ramdam mo na rin naman siguro. May pakiramdam po ako, pero ano po ba yun? Kaming pamilya, si Rosa at ang anak kong si Tomas, na nasa loob ng kwarto niya sa itaas. Lahat kami ay kalahating tao at kalahating aswang. Si Pasing, may lahing duwende kaya medyo isip bata at masayahin. Si Isko naman, isang ligaw na kaluluwang tumanda na sa katawan ng taong iyon. Ha? Kumbaga, hindi talaga yon ang itsura niya. Sadyang hindi na siya makalipat ng ibang katawan. Pero nasa 30 pa lang si Isko, kung hindi ako nagkakamali. Yung anak ko naman, halos kasing edad mo lang yata. 23 anyos. 22 naman po ako. Ay, di tamag-tama. Ho? Kasi Lira, kasama sa trabaho mo rito, yung makausap at makalapit ang anak namin na si Tomas. Dahil kasi sa sumpa, wala na siya masyadong nakakausap. Takot makisalamuha, takot sa tao. Ay, kayang-kaya ko po yan, Donya. Pero mas malakas ang presensya nito as kesa sa amin, Lira. Iba ang bigat ng pinakabata sa pamilya. Opo, ramdam ko rin naman po at wala pong magbabago. Kung kasama yun sa trabaho ko, edi yun ang gagawin ko. Ano pa po bang kailangan kong gawin? Wala naman na. Gawin mo lang ang normal na ginagawa ng kasambahay. At saka ang pinaka-importante sa lahat, dapat ay matapang ka at palaban. Dapat walang takot at laging nakangiti. Panatilihin mo lang yon, Lira. At talaga magkakasundo tayo. Masusunod po. Yan, ganyan nga. Grabe, mukhang iba ka sa mga nauna, iha. Hindi ba, Rosa? Oo. Hindi ko maramdaman ang takot at kaba sa kanya. Sa kabila ng mga sinabi natin. Baka siya na ang pag-asa, Emilio. Ano pong pag-asa? Wala.
Natutuwa lang talaga kami, Lira. Pero, iiwan ka na muna namin, ha? May kailangan din kami asikasuhin. Ituturo na lang ni Pasing kung saan ang kwarto mo. Pasing? Sige, Lira, magpahinga ka na muna. At huwag kang maiiya. Isipin mong bahay mo rin ito. Sige na, Pasing. Ihatid mo na muna siya. Halika, Lira. Ituturo ko sa'yo matutuluyan mo. Mabuti na lang at dumating ka. May makakalaro na ako sa wakas. Salamat po. Teka, babalikan ko po muna yung ibang gamit ko. Oops! Ay. Andito na, Lira. Dala ko na. Salamat po. Walang anuman. Formal na kitang binabati sa pagdating mo. Matagal kitang hinihintay, Lira. Ho? Gusto ko rin kasi ng bagong kasama, hindi ba, Mana? Oo, maganda yun. Marami tayo ulit. Maglalaro tayo. Sasali natin ang senyor. Nako, Manang. Aasa ka pa bang sasali yun? Nasaan ho ba siya? Kailangan ko na po ba siyang lapitan? Hindi pa oras, Lira. Oo nga. Huwag mo munang isipin. Pararamdaman mo na lang yun kung dapat mo siyang lapitan. At sana nga, magkalapit kayo. O siya, yan ka na muna ha. Alam ko namang malayo rin ang nilakbay mo. Magpahinga ka muna bago magtanghalian. Opo. Ayusin ko rin muna yung mga gamit ko. Salamat po ulit. Salamat din, Lira. Laro tayo mamaya, ha? Halika naman, Nang. May gagawin pa tayo. Salamat po. Medyo nakahinga ng maluwag si Lira nang siya'y mapag-isa. Ngunit gulong-gulo na rin siya. Sakto namang nagpakita sa utak niya si Teban na tila ba't tumatawag lang pero espiritual na kakayahan ang gamit. Ano, Lira? Nariyan ka na ba? Kumusta? Anong lagay? Amang, sigurado ho ba kayo masasama sila? Ay, oo naman. Abay, alam mo namang aswang sila. Tapos, isinumpa pa. Pero kalahating tao po sila at magaan ang pakiramdam ko sa lahat ng nandito. Pinipilit naman daw nilang hindi makaapekto sa iba sa kabila ng sumpa. Ang mga ninuno nila ang talagang hindi napigilang magdala ng kamalasan. Ay, sus, Lira! Para namang hindi ka pa natuto. Pati ba naman sa aswang? Kesyo may lahing tao yan. Pagpapalin lang ka. Siyempre, yan ang kwento nila. Dahil siguradong may tinatago yung mga yan. Huwag kang magpalinlang. Kalaban natin sila. At kailangan natin silang paslangin. Yun lang ang isipin mo. Pero Amang, alam mo namang malakas ang pakiramdam ko. Wala ako nararamdamang bahid ng kasamaan sa kanila kaya nga wala rin akong takot. Sigurado ho ba talaga kayo? Ako pa talagang pagdududahan mo, Lira. Gusto mo bang masaktan? Kaya kong gawin yon kahit malayo ka. Tandaan mo yan. Amang naman, nagtatanong lang naman po eh. Talaga bang kaya mo na akong saktan ngayon? Nako, Lira, hindi ka na bata para magpaawa pa. Dalaga ka na. Sumunod ka na lang sa gusto ko para ayos tayo. Puputulin natin ang sumpa at papatayin natin sila. Tapos, sige na. Pero Amang, nawala na. Hindi niya ako naiintindihan. Ano ba kasi nangyari sa kanya? Hindi niya man lang kinamusta ang kalagayan ko mismo. Ang misyon pa rin ang mas mahalaga. Tapos inisip pa niyang saktan ako. Ay, ano bang nangyari? Bakit nagkaganito ang Amang? Ang hirap tuloy. Mukha namang walang mali sa pamilyang to. Pero hindi ko naman pwedeng pagdudahan at suwayin ang amang ko. Ay. Imbis na makapagpahinga, mas lalo lang nag-isip si Lira. Maya-maya pa nagtanghalian na sila hiwalay sa pamilya ni Don Emilio. Nagsimula na ang pagtatrabaho ni Lira na parang normal lang naman nung mga una. Ngunit hindi niya pa nagagawang makalapit kay Tomas hanggang sa isang umaga sa hardin. Naisipang magpaaraw ni Tomas habang dinidiligan ang mga halaman. Doon na naisipang lumapit ni Lira habang nakamasid din pala si Pasing at Isko sa baba ng bahay, samantalang si Don Emilio at Doña Rosa ay nasa taas. Senyor? Senyor, ako na ho riyan. Ako na ho. Teka, Lira. Manang, hayaan mo na.
Eto ng pagkakataon. Hayaan na lang natin. Sa tingin mo si Lira na makakalapit ng loob ng anak mo? Oo naman. Siya lang ang bukod tanging ganyan pa rin ang postura. Kahit kalapit si Tomas. Hindi pinagpapawisan, hindi kinakabahan at nakangiti pa rin. Sana nga. Akin na po, senyor. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit ang lakas ng loob mong lapitan ako? Apo, ay, bawal ho ba? Tsaka, ba't naman ako matatakot sa'yo eh? Amo ko ho kayo. Hindi mo ba ramdam ang lakas ng sumpa na bumabalot sa paligid ko? Kahit na may protection ka, hindi mo pa rin may iwasang umiwas. Yun ho ba? Ramdam ko, senyor. Pero hindi naman yung dahilan para iwasan ko kayo. Ano ba't namasukan ako kung hindi ko magagawang kausapin ng isa sa amo ko? Tsaka, sanay na ho ako at malakas ang basbas ng protection ko. Huwag ho kayo mag-alala. Senyor, may dumi ho ba sa mukha ko? Ba't ganyan kayo makatingin? Wala. Nagulat lang ako sa sinabi mo. Iba ka sa kanila. Ano nga pala ulit ang pangalan mo? Lira po. Ay, ngumiti si senyor. Sabi sa'yo manang eh. Nakita mo yun, Emilio? Ay, kailan ko ba huling nakita ang matamis niyang ngiti? Hindi tayo nagkamali kay Lira. Ito na yata talaga ang simula ng pag-asa. Sana nga, Emilio. Sana nga. Lira, wag mo na pala akong tawaging senyor. Kahit Tomas lang naman. Total, magkaedad lang naman tayo. Huwag ka na rin magpuho sa akin. Pero amo ko ho kayo. Di naman po yata pwede yun na parang magkaibigan lang tayo. Ayaw mo ba akong maging kaibigan? Aba, syempre naman. Gusto po gusto ko maging kaibigan ka, Tomas. Magsabi ka lang sa akin. Paano nga ba ako nag-iiba sa kanila? Basta, iba yung pakiramdam ko. Mahabang kwento eh. Tsaka na natin pag-usapan. Tsaka, huwag mo palang intindihin itong ginagawa ko. Naiisipan ko lang talaga to minsan. Kinakausap ko yung mga kakaibang halaman na to. Sila lang yung may buhay na hindi naaapektuhan ng sumpa sa akin. Ibig mong sabihin, hindi lang tao ang nabibiktima ng sumpa nyo? Oo, pati mga hayop at ibang halaman. Pero hanggat maaari, hindi kami nang bibiktima. Sadyang hindi lang talagang maiwasan. Teka, pasensya na. Inaatake ako ng takot. Ngayon lang ulit ako may nakausap ng ganito. Parang hindi pa ako masyadong handa, Lira. Ayos lang, Tomas. Huwag mo na munang isipin. Di naman kita pinipilit at nandito lang naman ako. At teka, may kailangan ka ba? Anong gusto mong gawin ko? Wala. Teka, aakyat na muna ako, Lira. Salamat at nakilala kita. Pasensya na. Oh, ano kayang nangyari? Ba't biglang umalis ang anak mo? Hindi yun, Rosa. Baka naman bigla lang. Ganun talaga, hindi natin mapipilit ang magkalapit sila agad. Pero magandang panigula ito. Kung sa bagay, mukha namang maayos na nagpaalam si Tomas. At wala rin namang kakaiba kay Lira. Lira, ano nangyari? Bakit siya biglang umalis? Sayang. Akala ko pa naman makakapaglaro na tayo. Wala. Nabigla lang siguro si Tomas. Tomas? Bakit yun ang tawag mo sa kanya? Yun o kasing sabi niya, Manang. Hayaan mo na manang. Magkasing edad naman sila. O sige. Ako rin naman. Pakiramdam ko kababata ko sila. Ano Lira? Bakit siya nabigla? Anong nangyari? Wala ho. Bigla lang siya inatake ng takot. Pero naiintindihan ko naman siya eh. Mahirap talaga makibagay ng biglaan. Pero mabuti na lang at kinausap niya ako. Kaya nga eh. Sabi ko na nga ba, magkakasundo kayo. Ho? Kumbaga, naramdaman ko lang. Tsaka, hindi ka talaga kinabahan eh. Siguro, sanay na sanay ka sa mga kababalagan ano. Baka, anak ka ng albularyo. Ho? Biro lang ito naman. Huwag mo masyadong seryoso eh. Ganyan talaga si Isko. Parang baliw. Pero may alam naman ho talaga ako pero hindi naman sobrang sanay. Sadyang marunong ako makisalamuha sa kahit anong uri ng nilalang. Mamagaling ka, Lira. Mahusay. Salamat po. O siya, bumalik na tayo sa mga gawain natin. Lira, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo kay Tomas. Alam ko magkakasundo kayo at matutuwa si Don Emilio at Doña Rosa niyan sa'yo.
binabati kita. Salamat ho. Maganda ang simula, subalit matagal bago ito nasundan. Nagkakasalubong naman sa bahay si Lira at Tomas pero nagtatanguan lamang na ayos na rin naman daw, sabi nina Emilio at Rosa. Hanggang sa isang gabi, doon na nagpakita kay Lira ang katotohanan sa pamilya. Natataranta ang lahat ng unang sumigaw si Tomas at sumunod ang mag-asawa. Isko, nasabihan mo na ba si Nonong Minda? Oo, sinabihan na siya ng aking kaluluwa. Papunta na siya. Ayan na. Ay, teka, susunduin ko na siya. Teka, anong nangyayari, Manang? Lira, umaatake ang sumpa. Hindi muna tayo pwedeng maglaro. Opo. Pero anong dapat kong gawin? Siguro, Magmasid ka na lang muna, Lira. Pero wala kang dapat ikatakot. Normal lamang ito. Halika. Siya ba ang nabalitaan kong dalagang namasukan? opo. Magandang gabi po, Nonong Minda. Ako po si Lira. Magandang gabi. Nono, may mali po ba? Nonong Minda! Nunong Minda, ba't natigilan kayo? Ay, wala. Parang pamilyar lang si Lira. May naaalala lang akong ibang tao nang hawakan ko ang kamay niya. Sino ho? Wala. Huwag mong pansinin yun. Wala yun. Nararamdaman kong palaban ka at walang takot. Maganda yan. Nuno, mamaya mo na siya kilatisin. Kailangan na nila ng tulong mo. Ay, oo nga pa. Tayo na sa taas. Nasa isang kwarto na ba sila? Opo, nauna ho kasi si Tomas tulad ng mga nakaraan. Tapos, doon na rin inabutan sina Don Emilio at Doña Rosa. Mabuti kung ganoon. Halika, Lira. Pagmasdan mo. Pero doon ka lang sa may pito, kasama si Isko at Pasing, ha? Alam kong may alam ka sa kababalaghan. Ibang klase ang proteksyon ng pintas mo. Pero mas mabuting manood ka lang muna. Opo, Nonong Minda. Mahangin ang paligid habang nangingisay-ngisay at halatang nahihirapan ang pamilyang isinumpa na nag-aanyong aswang. Doon na nagsimula ang ritual ni Nunong Minda. Iyan pala ang tunay nilang anyo. Parang sa normal na aswang. Maitim at mabuhok na balat. Matutuli sa mga kuko sa mahabang daliri. Mabaho. Nanilisik ang mata at mahabang dila. Ginoo, tulungan niyo ako. Wala sana masamang mangyari sa akin. Hindi sana ako mapatay ng mga halimaw na to. Oo. Pero huwag kang matakot, Lira. Ako? Hindi ako natatakot. Opo, hindi naman ako kinakabahan. Hindi mo kailangan magsinungaling, Lira. Halatang kinakabahan ka eh. Pero labanan mo yan pakiusap. Opo, sinusubukan ko. Ano po bang nangyayari? Hindi ko pa rin maintindihan eh. Total, nasaksihan mo na rin naman. Mabuti pang ang ipaliwanag sa'yo. Sige po, naguguluhan ako eh. Napaliwanag naman sa'yo ang sumpa, di ba? Yan yung aktual na pangyayari. Pansinin mo ang hangin sa labas. Mabigat yan at masangsang. Kung wala kang proteksyon, tiyak manghihinain ka. Marami sa damuhan dyan ang nagkamatay na dahil sa lakas ng pwersa nila. Pero hindi natin makikita sa gabi. Yun yung sinasabi ni Tomas? Oo, kaya nakalayo ang ibang bahay. Pero ang nangyayari nga ngayon, Lira, ay ang pagpigil sa epekto ng sumpa. Sasarilinin at lulunukin nila ang sariling kapangyarihan na hindi nila nakukontrol. Sa tulong ni Nunong Minda, isasakripisyo nila ang kanilang mga sarili para hindi kumalat ang sumpa at umabot sa ibang bahay. Ibig sabihin, ganito ang ginagawa nila dati pa? Oo. Ang totoo niyan, wala pang nabibiktimang tao mula nang mabuhay si Senyor Tomas.
mula rin ang pagdating ko. Pero noong una raw, hindi talaga masyadong mapigilan. Sadyang nagawan lamang ng paraan at natagpuan ang angka ni Nunong Ninda na siyang may lakas ng mga sinaunang albularyo. Oh, yan o. Patapos ang ritual. Pagmasdan mo. Emilio, ano? Sa tinagal-tagal mo na sa mundo, magpapatalo ka ba sa sumpa? Lakasan mo ang loob mo. Hindi mo pa ba ito ihihinto? Kaya ko ito, Nuno. Hindi ako magpapatalo sa sumpa. Rosa, ipakita mo ang tapang mo. Ang busilak na puso ng isang tao na walang dapat muling mabiktima ng sumpang ito. Wala na, Nuno. Wala nang mabibiktimang tao. Pangako yan. Sasarili ang sumpang ito. At ikaw, Topas, patuloy ka bang mabubuhay ng kasuklam-suklam? Ayaw mo na bang lumabas sa mundo? Gusto mo ba talagang pandirian ng mga tao? Hindi, Nono. Hindi Nunong Ninda. Gusto ko na patanggap. Gusto nang ipakita ang sarili ko. Tulungan niyo. Lulumukin ko ang sampang ito para sa mga tao. Tinatawag ko ang pwersa ng liwanag at kalikasan. Muling ipinakita ng mga isinumpa ang kanilang dalisay na layunin. Pagbigyan ng kanilang hiling. Hala! Ano pong nangyari? Ba't nawalan ng mali ang tatlo? Ayos lang yun, Lira. Bakit umanang? Tama si Manang Pasing. Normal lang yun. Masyadong malakas ang sumpang nilabo ng kanilang mga sarili. Sadya lamang na talagang mawawalan sila ng malay. Pero hindi mo dapat yun ikabahala, Lira. Gigising din ang mga yan bukas. Pagpahingahin na muna natin sila. Pero hindi po ba nakakaapekto sa kanilang katawan, kalusugan, at buhay ang pagsasakripisyo nilang ito? Yun ang kagandahan, Lira. Nagkamali rin ang nagsumpa dahil sa may lahi pa ring aswang ang pamilya ni Emilio. Pababa lang ang epekto ng sumpa sa kanila. Pansamantala silang nanghihina pero nakakabawi pa rin naman pagkatapos. Teka, Nuno. Ikukuha ko muna kayo ng tubig. Naghihina rin kayo eh. Salamat, Isko. Pasensya na po sa mga tanong ko, Nono. Ayos lang, Lira. Maganda nga yan na may pakialam ka at nag-aalala. Yan ang kailangan nila. Iba talaga itong si Lira, Nono. Oo nga, mukhang siya na ang hinihintay. Anong ibig niyo sabihin? Malalaman mo rin yon sa tamang oras, Lira. Sa ngayon, ipagpatuloy mo ang paglaban sa takot at kaba. Alam kong hindi madali, pero nararamdaman kong kaya mo. Nuno, inom mo muna kayo. Salamat. Salamat po, Nunong Ninda. Pero wag din ho sana masyadong mataas ang tingin niyo sa akin. Baka hindi akong tinutukoy niyo. Bakit naman, Lira? Pag-aad ang loob ko sa'yo. Pati si Pasing at Isko. Naniniwala sa'yo, hindi pa. Opo. Nabalitaan ko ring natutuwa sa'yo si Emilio at Rosa. Lalapitan mo rin si Tomas. Kakaibang pagbabago ito. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. May dahilan ang lahat. At ikaw mismo ang makakatuklas noon. Hindi ko kayo naiintindihan. Basta, Lira, huwag mo na munang pakaisipin. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Nasa tamang daan ka. Teka't, ililigpit ko muna ang mga ginamit ko. Ay, sige po, tutulungan ko na kayo. Ako rin. Magliligpit tayong lahat. Salamat. Ihanda ko na rin po yung pagpapahingahan ninyo ngayong gabi, Nuno. O siya, sige Isko. Salamat. Kayo rin. Pagpahinga na rin kayo, ha? Lalo ka na, Lira. Nararamdaman ko ang magandang araw na naghihintay sa'yo bukas. Opo, salamat po. Pumasok na rin nga si Lira sa kanyang kwarto at ilang sandali lamang, napapapikit na siya. Ngunit nagising na naman siya ng boses ni Teban.
Lira, ano na nangyayari? Bakit hindi mo ako magawang sabihan na tawagan? Binigyan kita ng kakayahan, hindi ba? Pasensya na po, Amang. Hindi po makahanap ng tiyempo. Bakit ho kayo napatawag? This oras na ng gabi, hindi ba pwedeng pagpabukas na lang to? Yan ka na naman, Lira. Wala tayong pwedeng sayangin na oras. Tumatakbo ang panahon. Kailangan kong malaman kung may nangyayari na ba yan. Ano ang lagay ng pamilya? Nakilala ko na rin ang anak nila. Malakas ang presensya niya pero salamat sa proteksyon mo't hindi ako naapektuhan ng sumpa. Pero maging kay Tomas, hindi ako nakakaramdam ng kaba, Amang. Inosente siya sa pakiramdam ko. Magaan ang loob ko sa kanya. Hindi yan ang pinunta mo dyan, Lira. Ang kailangan mo ay linlangin sila, hindi yung ikaw ang gagaan ng loob. Pero nakita ko na rin kung paano nila pinipigilan ang sumpa, Amang. Hindi nila ninais magkaroon ng biktima. Paano ko naman magagawang maging daan sa pagpaslang ng mga nilalang? Nangangad din ay kabutihan. Kahit na, Lira, hindi ka pa rin nakakasigurado kung talaga bang gumagana ang pagpigil. Isa pa, matagal na silang naging perwisyo. At kahit anong gawin nila, perwisyo pa rin ang mga isinumpa. Kailangan nilang matapos. Pero malakas din ang albularyong tumutulong sa kanila. Si Nonong Minda. Mabait din siya at naiintindihan niyang pamilyang to, Amang. Bakit hindi na rin natin sila intindihin? Si Minda? Kakilala mo siya? Oo, magkasama kaming nag-aral noon. At karibal ko siya pagdating sa kakayahang espiritual. Kaya pala nakikilala niya ako. Ha? Paanong nakikilala ka? Pamilyar daw ang presensya ko. Dahil siguro sa bahagi ng kapangyarihan mo nasa akin, Ama. Hindi pwedeng makilala ka niya, Lira. Pagbutihin mo pa ang pagmamaang-maangan mo. Ano bang ginagawa mo? Kinakalimutan mo ba ang misyon, ha? Sinusuway mo ba ako? Hindi naman po. Pero mabait sila sa akin, Amang. Hindi ko mapigilan magdalawang isip. Konting panahon ka palang naglalagi dyan, Lira. Huwag mong sabihin nagtitiwala ka na sa kanila. Sinong pipiliin mo? Ako o ang mga yan? Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Walang bahid ng kasamaan sa pamilyang sinumpa, Amang. At may malakas na albularyong tumutulong sa kanila. Anong malakas? Mas makapangyarihan ako kay Minda. At mas magiging makapangyarihan pa ako pag natapos natin ang sumpa. Ho? Anong sinasabi niyong kapangyarihan? Ay basta, sundin mo na lang ang sinasabi ko, Lira. Tama lang na napapalapit ka sa kanila. Pero wag mong kalimutan ang misyon. Sila ang dapat na mahulog ang loob sa'yo. Sila ang dapat lumambot ang puso at hindi ikaw. Sa ganung paraan, mas lalamang ang pagkatao nila. At pag nagkataon, kayang-kaya ko na silang paslangin. Walang karapatang mabuhay ang mga isinumpa. Amang, bakit parang hindi na kita nakikilala? Anong sinasabi mo? Wala po. Tandaan mo, makikinabang ka rin sa ginagawa at hinahangad ko, Lira. Sumunod ka na lamang sa gusto ko. Opo. Ganyan na. Sige na. Sa susunod, ikaw ang tumawag sa akin, ha? Opo. Malungkot na tinapos ni Lira ang espiritual na pag-uusap nila at tumulo ang kanyang luha hanggang sa hindi na malayang makatulog na. Kinabukasan, hindi na naabutan ni Lira ang pag-alis ni Minda pero tila ba nagkatotoo ang sinabi nitong magandang araw. Si Tomas kasi ang sumalubong sa kanya. Kain tayo, Lira. Pwede ba kami sumabay sa inyo? Oo naman. Pero tayo lang sanang dalawa. Halika, sa hardin tayo kakain. Gusto ko magpa-araw. Teka, nasan sila? Manang Pasing? Kuya Isko? Anang, hayaan mo na muna sila. Nakita niyo yun? Siya mismo ang nag-imbita kay Lira. Mukhang maganda yata ang gising ni Tomas. Malabang nawala na yung iyan niya. At magandang bagay po yun, Don Emilio, Doña Rosa. Sasamahan ko si... Nako, Pasing. Hayaan mo muna yung dalawa. Kayo rin, halika na. Huwag yun na silang panuorin. Nasan sila, Tomas? Nandyan lang yun. Samahan mo na muna ako habang maganda pang gising ko. Gusto ko na makakausap. Sige.
Samahan kita, Tomas. Oo nga pala, ngayon ko lang napansin. Mabuti pwede kayong magpa-araw. Oo naman. Nasabi naman nila mama't papa kung anong uri ng nilalang kami, hindi ba? Oo, may lahi kayong tao at may lahi ring aswang. Yun yung kagandahan. Hindi kami naapektuhan ng mga bawal sa aswang. Kaya naming mabuhay na gaya ng normal na tao. Kaya nga, pwede rin tayong kumain ng mga ganito. Halika, upo tayo. Oo nga pala. Salamat. Sadyang may sumpa lamang sa pagkaswang namin. Nakita mo naman kagabi, hindi ba? Oo. Pero, tungkol saan bang sasabihin mo, Tomas? Sandali, kumuha ka muna ng pagkain. Pag-usapan natin habang kumakain. Ay, teka, wag mo palang masamain ha. Nasasabik lang talaga ako malaman kung anong sasabihin mo. Nabigla kasi ako na ganyan ka, tapos kagigising ko lang. Hayaan mo. Pati naman ako nabigla sa sarili ko. Pero tungkol talaga sa kagabi, yung sasabihin ko. Anong meron? Wala. Nakita mo kasi na nag-anyong aswang ako at nararamdaman kita sa paligid. Yung kaba mo. Gusto ko sana, Sabihin mo lang, Tomas, makikinig ako. Walang problema. ang init naman ng haplos mo, Lira. Napakalma mo ako. Pero yun, gusto ko sana humingi ng tawad sa nakikita mo. At dahil natakot ka kahit konti, hindi ko yung ginusto. At hindi ko rin sinasadya. Ano ka ba? Bakit? Normal lang naman sa akin na kabahan at matakot. Tao lang naman ako eh. Sa pa, unang beses ko kasi nakita. Pero huwag kang mag-alala, nilabanan ko naman. Pinulungan din ako ni Manang Pasing, Isko at Inunang Minda. Naibsan naman ang takot ko. Pinandaan ko ang piling ng mga magulang mo. Nanatili naman akong palaban, Tomas. Kaya wala kang dapat ikabahala. Talaga, Lira? Oo naman. Hindi ba... Hindi... Hindi ba nagbago ang pagkilala mo sa akin? Aba, syempre hindi. Sino naman ako para husgahan ka? Kayo nagpapasahod sa akin. Tsaka, ba't naman magbabago ang pagtingin ko? Kasi nakita mo kung paano nangyayari ang sumpa. Naku, inasahan ko na rin naman, Tomas. Pero walang nagbago. Hindi kita huhusgahan, lalo na't nakita ko kung paano nyo yun nilabanan. Pinili nyo masaktan ng sarili nyo kaysa mga taong nasa paligid nyo katulad ko. Kaya ba't naman magbabagong pagkakilala ko? Kung tutuusin, dapat gamitin ko na nga pagkakataong ito para magpasalamat sa inyo. Nailigtas nyo rin kaya ako dahil dun. Tomas, ayos ka lang? Natulala ka na naman. Ha? Ayos. Ayos lang ako. Hindi ko lang inasahan ang sagot mo. Ngayon lang ito nangyari Hindi ko alam ang sasabihin ko, Lira. Salamat. Salamat dahil dumating ka. Oo, Tomas. At huwag kang mag-alala. Ako ang unang taong maniniwala sa'yo. Di mo na kailangan lumayo't umiwas. Pakikinggan kita na walang pangungusla. Marahil kasama yan sa trabaho ko, pero gusto rin talaga kitang kaibiganin. Salamat, Lira. Teka, umiiyak ka ba? Ay naku, pasensya na ha. Patawarin mo ako. Naku, baka pagalitan ako ni Don at Donya nito. Hindi. Hindi, wala to. Naantig lang ang puso ko sa sinabi mo. At mula ngayon, Lira, magkaibigan na tayo. Salamat sa pagtanggap, Tomas. Ako ang dapat magpasalamat, Lira. Maraming salamat talaga. O siya, kain na muna tayo. Oh, ay sasabihin ka pa ba? At saka na, Lira. Hindi ka naman aalis eh. Kumain na muna tayo. Nagpatuloy na kumain ang dalawa at mula noon, naging masigla na si Tomas. Maraming beses na nag-usap pa sila nung araw na yon. At sa mga sumunod, mas nakahalubilo pa ni Lira si Tomas kasama ang mga magulang nito, pati si Pasing at Isko. May isang gabi pang mas lumalim ang pagkakaibigan ni Lira at Tomas. Magkaibigan naman talaga tayo, Tomas, hindi ba? Oo naman. Bakit? Gusto ko lang malaman. Anong plano mo kung sakaling mawala ang sumpa? Hindi ko rin alam, Lira. Pero siguro, gagawin ko ang lahat ng bagay na hindi ko nagagawa ngayon. Gaya ng... Yung makasalamuhan ng maraming tao
makapaglakbay sa mundo, makapunta sa iba't ibang lugar. Gusto kong kumausap ng iba't ibang klase ng tao at gusto kong matanggap nila. Natupad mo naman yun, pero alam mo yung parang may kulang pa rin. Oo naman, naiintindihan ko, Tomas. Hindi ko naman talaga mapupunan lahat yun eh. Basta, Lira, pakiramdam ko kasi nakakulong ako sa sumpa. Oo nga't may yaman kami na nakuha pa namin mula sa mga ninuno namin. Pero hindi ito matutumbasan ng kahit anong kayamanan at salapi. Hindi naman ako pwedeng bumili ng tao para matanggap ako at makausap. Siyempre. Teka, wag mo pala isiping binabayaran mong pagkakaibigan natin ha, hindi ako ganun. Alam ko naman, Lira. Alam kong iba ka. Pero alam mo, lagi ko yung iniisip. Alin? Yung pagkawala ng sumpa. Hindi ko kasi alam kung dapat ba sa akin manggaling. Masyadong komplikado eh. Pero yun lang ang paraan eh. Kung pwede lang sanang mamatay na lang eh. Hoy, Tomas, ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Biro lang. Biro lang, Lira. Hindi kaya magandang biro. Pero hindi rin naman pwede na ipapasa ang sumpa eh. Yung mga ninuno ko, kahit namatay na, naibigay pa rin sa amin ang sumpa dahil dumami ang henerasyon. Hindi ko lang alam ngayon na ako ang pinakabata sa pamilya. Kaya napapatanong din ako na kapag ba nawala na ako. Tomas! Pasensya na, hindi na. Oo na. Gusto ko rin naman talaga mabuhay ng matagal, Lira. Gusto kong magkapamilya, magmahal, at mabuhay na parang tao. Yun talagang totoong plano ko. Pero, ba't mo ba natanong? Wala lang. Nararamdaman ko kasi pwedeng mawala ang sumpa. Pero wala rin ako alam kung paano. At nirerespeto ko naman kung hindi yung sasabihin o hindi pa pwedeng sabihin. Sana nga mawala. Gusto rin kitang dalhin sa iba't ibang lugar eh, kung sakali. Ako? Oo. Ikaw ang una kong naging kaibigan sa tanang buhay ko. Nararapat lamang na ikaw ang kasama ko, Lira. Bakit? Ayaw mo ba? Eh, hindi naman. Nagulat lang ako. Huwag ka nang magulat. Alam mo namang mahalaga ka sa akin eh. Ikaw pala, magkwento ka ulit. Anong plano mo kung sakaling tapos ka nang mamasukan sa amin? Alam mo, Tomas, di ko rin alam. Palagi ko nga parehas lang tayo eh. Pakiramdam ko, isinumpa rin ang buhay ko. Ha? Bakit naman? Basta, mahabang kwento eh. Pero siguro naman, alam mo yung pakiramdam na para ka nakakulong? Oo naman. Danas na danas ko yun. Parang ganun ako eh. Oo nga, nakakalabas ako. Marami nakakausap. Pero uhaw pa rin ako sa atensyon ng tao nagpalaki sa akin. Bigla kasi siyang nagbago, Tomas. Yung para bang hindi ko na siya kilala. Ewan ko ba? Teka, pasensya na. Ayos lang bang maitanong ko to? Kung hindi ayos, wag mo na ikwento ha. Ayos lang. Mabuti nga taitanong mo para mailabas ko rin. Sige, Lira. Makikinig ako. Ituloy mo lang. Nandito lang ako. Ang hirap kasi. Yung tipong parang may dapat akong patunayan sa kanya ngayon. Nasa usapin na ng utang na loob, kumbaga. Oo, kinupkup niya nga ako pero alam mo yung parang pakiramdam ko sinisingil niya ako. Kaya nga ako na masukan. Isa na rin yun sa dahilan eh. Baka naman may dahilan din siya. Yun na nga eh, hindi niya sinasabi at hindi ko rin alam. Basta, biglaan talaga. Nagising na lang ako na parang ibang tao na siya. Alang wala na siyang buwang sa akin kaya yung gusto ko parang kumawala. Pero nandun pa rin yung pagmamalasakit ko sa kanya at pag-asang babalik sa dating lahat. Natural lang namang maramdaman yun, Lira. Hindi kita masisisi. Pero sa tingin ko, ang pinakamabuti sa lahat, piliin mo yung sarili mo. May mga bagay talagang hindi na mababago o hindi mo mapipilit magbago. Ewan ko, Tomas. Hanggang ngayon, gusto ko pa rin patunayan ang sarili ko sa kanya. Gusto ko makinig siya sa akin at malaman niyang tama ako. Pero parang ang hirap niya makinig. Kung ganun, Lira, piliin mo na lang muna ang sarili mo. May buhay ka rin at alam ko may mga bagay ka rin na gustong gawin. Hindi mo kailangan magpatali sa kung sino mang yan. Nag-aalala pa rin kasi ako. Kahit papaano, malaki rin talagang utang na loob ko sa kanya. Pero tama ka, Tomas. Kailangan ko rin piliin ang sarili ko. At sa tingin ko, nagagawa ko naman yun. Mas napagtanto ko nga ang lahat matapos malayo sa kanya. Kumbaga, parang mas naging malaya ako. Yung mga ganito, yung kasama ka, pansariling desisyon ko to. Naiintindihan kita, Lira. At salamat dahil nagtiwala ka sa akin. Siyempre, magkaibigan tayo eh. O siya,
tama na muna to. Baka tumulo pang sipon ko. May pinapagawa rin mga magulang mo sa akin eh. Oo nga pala. Sige, Lira. Mamaya na lang ulit. Sige, Tomas. Malaki talaga ang pinagbago ni Tomas. Mas nakakausap na rin niya ang kanyang mga magulang at mas lalo pa silang nagkamabutihan ni Lira. Ngunit hindi pa rin naiwasan ang epekto ng pagkakaroon ng sumpa. Isang gabi, inatake na naman ang tatlo at sakto namang mabilis na dumating si Nunong Minda. Pero sa gabing yun may partikular na pangangailangan si Tomas para maibsan ang kanyang nararamdaman. Si Lira. Ilapit niyo sa akin si Lira. Lira, totoo nga ang balitang malapit na ang loob nito sa'yo. Tinatawag ka niya. Halika. Ako po, sandali. Huwag kang matakot. Malakas ang protection mo at walang masamang mangyayari sa'yo. Lira, lumapit ka na. Kailangan ka ni Tomas. Kailangan ka namin. Teka, Sige na, Lira. Sige na, huwag kang matakot. Halika, Lira. Kailangan ko ng haplos mo. Huwag kang matakot. Magtiwala ka sa akin, Lira. oo, Tomas. Nabigla lang ako. Hindi ako magpapadala sa takot. Sige na, Nuno. Simulan niyo ng ritual. Kumpara sa mga naunang ritual, mabilis daw na natapos ng gabing yun. Isang magandang pangitain na nangyari dahil sa paglapit ni Lira. Pagkatapos noon, nagpahinga ang lahat at tila ba naubos din ang enerhiya ni Lira. Mabilis siyang nakatulog, ngunit nung paumaga na, naputol ito dahil sa isa na namang tawag. Amang naman, natutulog pa ho ako. Maaga pa ho. Ano na naman po yun? Bakit ganyan ang tono mo, ha? Pinagtataasan mo ako ng boses? Kiaga-aga, Amang. Ano ho ba yun? Hindi ba sinabi ko, tatawag ka kapag umatake na naman ang sumpa? Hindi mo na naman ako sinabihan, Lira! Teka, paano niyo nalaman? Hindi na yun mahalaga. Ang punto ko, hindi mo ako sinabihan. Anong nangyari? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang hindi mo sinusunod ang pinag-uutos ko? Amang, sinasabi ko ha ho sa inyo, baka nagkakamali kayo. Walang mali sa pamilyang to. Hindi ko magagawang paslangin ang katulad nila. At hindi rin sagot ang kamatayan para mawala ang sumpa, Amang. Ano pinagsasasabi mo? May ibang paraan ang kamatayan na magpapawala ng sumpa. Ako bahala doon. Pero yung sinasabi ko, malalambot na ba ang mga puso nila? Opo, pero hindi ko sila nilinlang. Totoong malalambot ang puso nila noon pa. Isus, kung totoo yan, di sana noon pa. Madali na silang napaslang, Lira. Amang, hindi mo nga ho sila pwedeng paslangin. Wala silang kasalanan. Mabubuti silang nilalang. Walang mabuting nilalang, Lira. At hindi mo ako mapipigilan. Maghanda ka riyan. Gagawin na natin ang pagtatapos mamayang gabi. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para kahit papano ay mapahina sila. Naiintindihan mo? Amang, tayo mapapasama sa ginagawa mo eh. Hindi tayo ganyan. Hindi ako ganyan. Basta sumunod ka na lang, Lira. Malilintikan ka sa akin kapag pinigilan mo ko. Baka pati ikaw madamay. Baka nakakalimutan mong alaga lamang kita. Kaya kailangan mo kong sundin. Klaro! Amang, bakit ganyan kayo? Sinasabi mo. Ganito naman talaga ako. At makukuha ko ang gusto ko. Pagkatapos ng araw na ito. Sa wakas! Labis na napahagulhol si Lira noon matapos na putulin ang koneksyon ng espiritual na tawag. Doon ay muli siyang nakaiglit. Ilang oras lang ang nakalipas, nagising siya dahil sa komosyong nangyayari sa labas. Rinig na rinig ko siya. May kausap siya.
At may sinasabi siya tungkol sa pagpaslang at sa sumpa. Sigurado ako may tinatago si Lira. Pagpaslang! Sumpa! Anong ibig sabihin doon? May lihim si Lira? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Isko? Bilib na bilib ka rin sa dalaga, hindi ba? Bakit mo siya pinagdududaan ngayon, Isko? Baka nagkakamali ka. Sinasabi ko lang ho ang narinig ko, Don Emilio. Baka kasi may masama siyang plano. Ang iniisip ko, ipinadala siya rito para sa nalalapit na pagpaslang sa inyo para matapos ang sumpa. Tama si Isko. Pwede nga ang rason na yun. Lalo na't pumunta si Lira rito na may proteksyon na. Itigil niyo yan. Hindi magagawa ni Lira ang mga sinasabi niyo. Hayaan natin siya magpaliwanag. Alam ko may malalim siyang rason. Pero yung sinasabi niyang pagpaslang, hindi niya yan magagawa. Kilala ko si Lira. Mabuti siyang tao. Maging tayo rin naman ay may tinatago sa kanya, hindi ba? Pero malalaman niya rin naman talaga ang tungkol doon, Tomas. Oo, Nuno. At sasabihin ko rin naman yun sa kanya. Ngayon din. Pero wag niyo siyang pag-isipan ng masama. Nag-iingat lang ho, senyor. Huwag kang mag-alala, anak. Kakausapin natin siya ng maayos. Mukha rin namang gising na siya. Lira? Ano ang nangyayari? Narinig kong pangalan ko, tsaka, ba't ganyan kayo makatingin? May masama ho ba akong nagawa? Kaaway mo ba kami, Lira? Hindi na ba tayo bate? Ha? Anong sinasabi niyo, Manang? Wala yan, Lira. Gusto lang naming magkumpirma. Ano yung kailangan kumpirmahin? Kasi, etong si Isko. Si Isko ang pagsalaysayin mo. Total, siya ang nakarinig. Kaya mo ang espiritual na pakikipag-usap, Lira, hindi ba? Opo. Narinig ko kasi kaninang may kausap ka at may binanggit ka tungkol sa pagpaslang at sa pagtatapos ng sumpa. Anong ibig sabihin nun? May masama ka bang binabalak? Ha? Ay, teka. Sabihin mo na ang totoo, Lira. Magpakatotoo ka lang. Sige na, Lira. Nandito ako. Magsabi ka lang. Maiintindihan kita. Kasi, ang totoo niyan, nagsinungaling ako sa inyo. Ha? Anong pinupunto mo, Lira? Sabi na nga ba eh. Pero wala po ako masamang balak. Ang totoo niyan, utos talaga ng amang Teban ko na mamasukan sa inyo para maging daan para maputol ang sumpa. Pagkatapos, papaslangin daw ho kayo para mangyari yon. Pero kinontra ko siya dahil nakilala ko kayo ng gusto. At nagkakamubutihan na kami ni Tomas pero hindi siya naniniwala sa akin. Teka, si Teban, yung albularyo doon sa malayong baryo. Oo, at nabanggit niya magkakilala kayo. Kaya pala pamilyar ang presensya mo. Kapangyarihan ni Teban ang dumadaloy sa'yo. Pero oo, magkaribal kami at talagang gusto niyang umangat lagi. Pero hindi ko alam na aabot sa puntong mangangain siya ng sumpa. Anong nangyari? Hindi ko rin po alam, Nuno. Biglaan po ang lahat at ngayon parang hindi ko na siya kilala. Hindi na siya ang dating amang ko. Siya ba yung kinikwento mo sa akin, Lira? Siya nga, Tomas. At huwag kang mag-alala. Sarili ko nang pinipili ko. Salamat sa kabaitan at pagiging tunay mo. Ninyong lahat. Sabi na nga ba eh. Wala kang masamang binabalak eh. Yun, mabait si Lira. Bati pa rin kami ni Lira. Pasensya na, Lira. Nag-iingat lang. Naiintindihan ko ho at mali ko rin yun na hindi ko sinabi kaagad. Akala ko kasi makikinig sa akin ng amang. Akala ko mababago ko pang isip niya pero hindi pala. Naiintindihan ka namin, Lira. At maging kami ay may tinago rin. Ito na siguro ang tamang oras para malaman mo yun. Tomas, ito ba yung sinasabi mo hindi ko pa pwedeng malaman? Oo. At malalaman mo na ngayon. Sige na, Papa. Sabihin mo na sa kanya. Tungkol ito sa sumpa at sa pagpasok mo rito, Lira. Ang totoo ay, hindi lang basta-bastang pamamasukan ang pinakang trabaho mo. Naghahanap talaga kami ng dalagang palaban at matapang. Yung may lakas ng loob na makisalamuha sa aming may mga sumpa. Yung mga kalapitan ng loob ng pinakabunsong isinumpa. Dahil ang totoo, ikaw ang magiging susi para mawala ito ng ligtas kami. Ako? Oo, Lira. Tama ang narinig mo. At mangyayari yon kapag talagang wala ng kaba sa pagitan ninyo. Yung tipong totoo at busilak ang pakiramdam mo sa pamilyang ito at ganun din sila sa'yo. Kung ganun, bakit hindi pa ho natin alisin ang sumpa para ako mismo magpapakita ng pruweba kay Amang na talagang inosente kayo sa pagdating niya rito? Susugod dito si Teban.
Ganyan naman siya kaganit sa kapangyarihan. Talagang itutuloy niya ang plano niya. Opo, yun ang sinabi niya sa tawag. Hindi mo ba yun narinig, Kuya Isko? Hindi eh. Pero kung gayon, magkakaroon ng labanan ngayong gabi. Ganun na nga, dahil hindi ko na siya mapigilan. Pero ang ipinagtataka ko pa, alam niyang umatake ang sumpa kagabi. Paano nangyari yun? Ganun na ba kabilis kumalat ang balita? Pwede nga, senyor. Alam mo naman dito sa atin. Pero masyadong malalim ang gabi para kumalat kaagad ng ganun kabilis ang balita. Palagay ko, may ibang kapangyarihan si Teban. Siguro nga po, dahil lagi yan binabanggit niya tungkol sa makukuha niyang kapangyarihan. Ano kayang nangyayari? Ay, teka, hindi na siguro importante yon. Ang kailangan ko sa ngayon ay kung paanong mapipigilan ang puwersa ni Teban. Yung sa tanong ni Lira kanina, bakit nga ba hindi na lang gawin ang pag-alis ng sumpa ngayon? Sangayon ako, Mama. Handa na rin naman ako at si Lira. Kaya nga po, Nonong Minda, para rin kainin ni Amang ang sinasabi niya. Gusto ko ipakita sa kanya na mabubuti kayo. Hindi ganun kadali ang preparasyon. 3 araw dapat ang gugugulin dahil malakas itong sumpa. At 3 persona rin kayo. Hindi ba pwedeng unahin muna si Tomas? Ngunit nasa atin pa rin ang sumpa kahit na mauna si Tomas. Tama si Emilio. At hindi ko rin kakayanin kung pipilitan ang mabilisang paraan. Baka bumigay ang katawan ko at mapurnada ang lahat. Kung ganun, wala tayong ibang pamimilian kung di pagandaan ang gagawing pag-atake ng amang mo, Lira. Lalaban tayo? Lalaban tayo? Lalabanan natin siya. Pero kahit papaano siya pa rin ang nagpalaki sa akin. Ayoko umabot sa puntong ganun. Huwag ka magalala, Lira. Pipigilan natin mangyari ang karahasan hanggat maaari. Pero kung hindi mapipigilan, pasensyahan tayo, Lira. Kailangan nating protektahan ang mga sarili natin. Nagbago na si Teban gaya ng sinabi mo. At parang hindi na siya yung dati. Kung talagang ang ganon na nilamon siya ng sistema, ako mismo ang pipigil sa kanya. Wala rin akong ginusto kundi ipamukha sa kanyang mas makapangyarihan pa rin ako. Pero Na, Lira. Huwag ka magalala. Kasama mo kami. Sana lang hindi na umabot sa ganun. Pero ang tanong, siya lang ba ang aatake? May alam ka bang pwede niyang makasama, Lira? wala naman ho. Dahil kami lang ang nabuhay na magkasama. May mga kaibigan siya pero malabong sumama yun. Kung ganon, di mas madali natin siyang mapipigilan. Siguro naman, hindi ito aabot sa patayan. Huwag naman po sana. Pero mas mabuti na ring mag-ingat. Hindi natin alam kung hanggang saan ang kapangyarihan ni Teban. Pero kung meron man siyang kasama, may sapat na lakas naman tayo. Kaya naming protektahan ni Manang sina Don Emilio. Oo, kaya namin. At may kakayahan pa rin naman kami ng isang aswang. Kaya naming lumaban. Ako rin. Mabuti na lang at dala ko ang lahat ng gamit ko. Kaya pala naisip ko yon dahil pala yon sa pagsugod ni Teban. Sabi na nga ba, may ibang kutob ako eh. Pero susubukan ko po siyang pigilan hanggat maaari. Tulungan niyo akong kumbinsihin ng amang ko. Oo, gagawin namin yon. Pero sa ngayon, maganda muna tayong lahat. Mabilis ang oras at hindi natin alam kung anong oras siya aatake. Lahat ay nagkaroon ng kanya-kanyang paghahanda. Si Don Emilio at Doña Rosa may ininumpang pampalakas mula kay Isko dahil may katandaan na rin sila. Nagkaroon din ng masinsinang usap si Tomas at Lira hanggang sa dumating na nga ang gabi. Sa labas ng bahay doon inabangan ang pagsugod ni Teban at noon ngang mataas na ang buwan, maghahating gabi na. Lumakas ang hangin, maraming kumakaluskos. Nagising ang mga ibon at may mga paparating na mabilis ang takbo. Hindi nga mag-isa si Teban. Sino kaya yung mga kasama niya? Mga aswang! May kasama siyang mga aswang, Lira! Ha? Aswang? Hindi. Paano? Wala kaming kilalang mga aswang. At lalong di ko maisip na makikikutsaba siya sa mga aswang. Kinasusuklaman namin ang masasamang aswang. Anong ibig sabihin nito? Uso na ngayon ang magkaroon ng mga alagad na pwedeng bayaran para makipaglaban. Kung ganon, nilabanan nga ang mangyayari, Lira. Sandali! Aswang? Mga aswang? Labanan!
Teka, malapit na sila. Ayan na. Teka, saglit po. Ako muna ang harap sa kanya. Pipigilan ko ang amang. Huwag mo na kayo makialam. Pero Lira, No, hayaan natin siya. Pero maging alis na tayong lahat. Amang! Itigil niyo na ito! Hindi sila masasamang tao! Nagkakamali ka! Hindi sila perwisyo! Mas maigi pang tulungan niyo kami mawala sumpa sa malinis na paraan! Hindi sa paraang gusto niyo! Tumigil ka, Lira! Sumama ka rito! Papaslangin natin sila! Hindi ka dapat maniwala sa mga yan! Totoo ang sumpa! Totoong dapat alisin at ako mag-aalis niyan! Amang, tama na! Gumising kayo! Nagkakamali kayo! Parang awa niyo na! Walang dapat gumising at walang malilira! Ikaw ang nagpalinlang! Bumalik ka na rito sa akin! Tulungan mo kung patayin ang mga yan! Huwag kang magpaloko! Hindi sila mapagkakatiwalaan! Lalo na yan si Mina! Teban, hindi ko alam na aabot ka sa puntong ganito dahil ang sasabik sa kapangyarihan. Wala ka ng pag-asa! Ikaw ang dapat matapos! Teka, no. Hindi. Hindi pwede. Amang! Kayo ang sumama sa amin! Iwanan niyo mga aswang na yan! Tulungan niyo kami mawala ang sumpa! Hindi ikaw yan, Amang! Alam ko hindi ikaw yan! Anong pinagsasasabi mo, Lira? Ako ito! At wala ka na magagawa! Kung ayaw mo talagang sumama sa akin, pues, tumabi ka na lang at baka madamay ka pa! Hindi! Hindi ako tatabi! Alam ko hindi mo ako kaya saktan! Haharangan kita! Sige! Tingnan natin kung talagang itutuloy mo pa rin yan kahit nandito ako! Masyado mo akong minamaliit, bata. Sabi ko naman sa'yo, alaga lamang kita. At kung talagang yan ang gusto mo, pues, matadamay ka nga. Sugurin ninyo sila! Yan ang mga aswang! Amang! Hindi! Lira, tumabi ka! Kami na bahala ni Manang sa mga aswang. Tutulong din kami ni Emilio. Sugod! Sarili mong piliin mo, Lira. Wala nang pag-asa si Teban. Ipaglaban mo ang sarili mo. Hindi! Amang! Lahat ng humarang sa akin ay mapapasama! Uubusin ko kayong lahat para makuha ko ang inasam kong kapangyarihan! Uunahin na kita, duwende! Paslangin yan! Teka, pasing! Ay! Hindi ako aabot! Hindi! Manang! Ang sakit! Paseng! Lira, patawarin mo ako. Pero hindi ko na alam ang magagawa ko sa amang mo. Isa-isa ko na kayong papaslangin at ikaw naman, ligaw na kaluluwa! Anong nangyayari? Isko! Hindi. Isko, huwag kang mawawala. Pati si Isko. Paano niya nagagawa yun? Ang bilis! Kuya Isko! May sa demonyo ang kapangyarihan niya. Ano, Teban? Para sa kapangyarihan, ibinenta mo ng sarili mo sa impyerno! Pinagsasabi mo, Minda. Tanggapin mo na lang na talagang mas makapangyarihan ako sa'yo. Sumuko na lamang kayo! Huwag kang masyadong arugante, Teban. Uubusin ko na rin ang mga kasama mo. Tomas! Ikaw ang pag-asa. Magbagong anyo ka na. Sugurin mo sila at pahihinain ko! Kunti na lang sila. Kaya natin to. Sasama na ako! Nakapagdesisyon na ako, Amang! Mula ngayon, itinatakwil na kita! Ikaw ang masama! Nagpalamon ka na sa pagkaganit mo! Kampon ka ni Satanas! Wala akong pakialam sa iyo, Lina. Magsama kayong lahat. At ikaw ang uunahin ko. Hindi kita pakikitaan ng awa! Hayop ka! Sarili mo nga lang, gaganyanin mo! Ayos na ako, Tomas. May kakayahan ako. May proteksyon ako. Si Amang, pigilan niyo siya! Tatapusan mo na, Teban! Tumahimik ka, Minda! Hindi ka obra! At ikaw, lalaki, ikaw ang pinakabunsong may sumpa.
Kakaibang lakas mo, kaya ikaw ang susunod ko. Ibubuhos ko ng lahat para mahigop ang kakayahan mo. Hindi mo pwedeng saktan ang anak ko! Kami ang harapin mo, demonyo! Teka, malakas ang ataking yan. Rosa, Emilio, Donya! Hindi pa umaabot ang kapangyarihan ni Teban. Bakit bigla kayong sumuka ng itim na likido? Anong nangyari? Anak, iligtas mo ang sarili mo. Ipaglaban mo ang angkan. Mahal na mahal ka namin, anak. Lira, Nuno, kayo nagbahala. Nararamdaman ko na ang katapusan namin. Ano sinasabi niyo? Yan! Mas maganda. Sama-sama na kayo. Etong sa inyo! Madilim na usok. Teka, Tomas, Lira, hali kayo. Wala nang oras. Don Emilio, Doña Rosa. Mama! Papa! Hindi ko maipaliwanag. Pero natapos na sila bago ang pag-atake. Alam nila yun sa mga sarili nila. Napatay ko na ang ilan sa may sumpa. Nahigop ko na ang Teka, bakit wala akong nararamdaman? Nasaan ang kapangyarihan? Ay, baka dapat mapaslang ko rin ang binata. Ngayon, uubusin ko na kayo! Ayup ka! Demonyo ka! Papatayin kita! Nuno! Ngayon na! Gawin ulit natin! Huling lakas ko na to! Ako rin, Tomas. Ito na ang huling alas. Maganda ka sa katapusan mo, Teban. Alam kong wala ka na ring lakas. Sa bayan na, Minda! Naubos na ang ibang aswang, Tomas. Pagkakataon mo na. Ano sa akin, mama at papa? Wala kang puso, hayop ka! Mamatay ka! Lira, si Tomas. Anong nangyari? Tomas? Sabi ko naman sa inyo, hindi ninyo ako kaya eh. At katapusan mo na rin, Lira! Tomas! Hindi! Tomas! Lira, ayos lang ako. Panalo tayo. Nasa akin ang puso niya. Anong nangyari? Hindi ko maramdaman. Ay, yung puso ko. Hindi pwede ito! Ang kapangyarihan ko! Ay! Tulungan mo ko, Divina! Divina! Divi! Sa sandaling yun, may enerhiyang lumabas sa pagkamatay ni Teban at ang tatlong natitira ay nawalan ng malay. Umaga na nang sila ay magising. Madali nilang inayos ang paligid at maghapong dinamdam ang pangyayari. Tinagabihan, naputol ang kanilang pagluluksa sa revelasyon ni Minda. Mukhang hindi pa rin natatapos ang laban natin. Narinig ko ang huling salita ni Teban. Yun ho ba yung Divina? Sino siya? Divina? Yun ang pangalan ng sinaunang aswang na nagbigay ng sumpa sa aming pamilya. Pero ang alam ko, matagal na siyang sinilyo kasama ng kanyang anak. Ninuno mong nagsilyo sa kanila. Hindi ba Nonong Minda? Oo, pero may bumalik sa alaala ko na hindi ko rin alam kung bakit ko kinalimutan. Lagpas 2 dekada na ang nakalilipas. Magkakasama pa kami ni Teban. Yan yung mga panahong nagpapagalingan kaming dalawa at naghiwa-hiwalay kami na may galit sa isa't isa. Kaya ako siguro nalimutan ang bagong sulat sa aklat ng ninuno ko. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Sandali. Kukunin ko ang libro. Ano kaya yun? Eto. Sa pagdating ng kawangis ni Berto, ang pinakabunsong isinumpa, magigising si Divina.
babawiin ang kapangyarihan at tatapusin ang sumpa sa malagim na paraan. Ano yan, Nunok? Bakit ngayon lang? Nagkulang din ako, Tomas. Hindi ko ito nabasa noon. Ang alam ko lang may bagong naisulat sa libro hanggang sa makalimutan ko na at isa itong malaking pagkakamali. Kung iisipin, nakapaghanda sana ako at tayo. Pero Nunong Minda, hindi mo rin dapat sisihin ang sarili mo. Hindi pa kayo natatagpuan ng mama't papa noong mga panahong yan. May dahilan ng lahat, pero nakakapanghinayang pa rin. Alam ko, Tomas. Patawarin mo ko. Patawarin sana ako ni Rosa at Emilio. Maiintindihan nila yon. Ang mahalaga, alam na natin. May oras pa tayo para paghandaan ang pagdating ng mag-ina. Teka muna. Hindi ko maintindihan eh. Wala akong maintindihan, Tomas, Nonong Minda. Sino si Berto? Sino si Divina? Ano ba talaga nangyayari? Ninuno ko si Berto. At ayon sa sulat, ako ang kawangis niya. Kung gayon, ngayon ang sinasabing pagbawi ni Divina dahil sa kanya nga nagsimula ang sumpa. Ganito, Lira. Para mas maintindihan mo, makinig ka at ipaparamdam ko sa iyo na para bang nasa harap mo si Berto at Divina. Dahil ang totoong dahilan ng sumpa ay tungkol sa pag-ibig. Matapos ang lahat ng pinagsamahan natin, Berto, ito ang igaganti mo sa akin? Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Huling-huli ka na. May anak ka, Berto. Hindi mo na kami nirespeto. Oo nga't mga aswang tayo, pero may pakiramdam pa rin kami. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Divina. Ikaw mismo ang gumawa niya sa sarili mo. At huwag mong idamay ang anak natin dahil babawiin ko na siya. Hindi! Hindi mo siya makukuha. Magkakamatayan tayo nito. At sa lahat-lahat, isang taong albularyo pa talagang ipapalit mo sa akin! Huwag mo siyang idamay. Siya ang pinili ko dahil hindi na kita mahal. Sawang-sawa na akong mabuhay kasama ang kampo ng demonyang katulad mo. Hindi ko na masikmurang pumaslang pa ng tao at siyang nagbago sa akin. Kaya wala ka nang magagawa, Divina. Formal ko nang pinuputol ang relasyon ko sa'yo. Natural lang naman para sa mga katulad natin na pumatay. Mga halimaw tayo at hindi na tayo magbabago, Berto. Talagang ang nilapastangan mo ko. Hindi sapat ang parusang kamatayan para sa inyo. Dapat kayong isumpa. Alam nating hindi mo kaya yan. At baka nakakalimutan mong kaya kitang pigilan. Mas malakas ako sa'yo. Umalis ka na lamang. Lubayan mo na kami at iiwan mo na kami ng bata. Hindi! Hindi ako papayag. Hindi mo rin alam na pabor sa akin ang dilim dahil tinalakuran mo kaming lahat. 10 na mga nilalang ni Satanas. Isinusumpa ko! Saksi ang masamang buwan! Walang makikinig sa'yo. Hindi! Isinusumpa ko na hindi kayo mabubuhay ng maayos. Ang mga taong pinili mo, siya ring magsusuklam sa inyong pamilyang bubuuin. Magdadala kayo ng kamalasan, mamimirwisyo at papaslang ng nabubuhay kahit na ayaw nyo. Papatayin kayo ng inyong konsensya! Yun ang tunay na sumpa, Lira. Yun palang nangyari. Pero paano naselyo si Divina? Ayun na nga, gumawa ng paraan ang bagong pamilya ni Berto. Kaibigan ng kanyang asawa ang ninuno ko. Dahil doon, ito ang nangyari. Bawiin mo ang sumpa, Divina. Kung hindi, mapipilitan akong iselyo ka kasama ang anak natin. Sige, Berto, gawin mo. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kahit anong pilit mo, hindi ko yan babawiin. Dahil hindi pwedeng ako lang ang miserable. Tanggapin niyo ang parusa ng iyong pagtataksil. Kung ganon, edi sige. Hindi ka na makakapalag pa. Ikukulong kita. Walang magagawa yan, Berto. Mananatili pa rin ang sumpa. Dahil ako lang ang tanging babawi niyan sa tamang oras. At hindi niyo malalaman kung paano. Walang tatanggap sa inyo.
Lahat ng taong mapapangasawa ng angkan mo, magiging aswang at madadamay din sa sumpa dahil sa sila'y matatakot. Wala nang taong makakatanggap sa inyo ng buo. Ako ang magtatapos ng sumpa. Ibig sabihin, umiibig ng taong nasa angkan niyo, Tomas. Ngunit hindi napuputol ang sumpa dahil sa takot at nagiging aswang sila. Ganun na nga, Lira, dahil walang tunay na tumatanggap. Kaya laging sinasabi sa'yo noong una pa lang na huwag kang matakot. Pero kaya pala buhay pa rin ang sumpa dahil makapangyarihan ang salita ni Divina. Oo, pumabor sa kanya ang kadiliman at mas magiging makapangyarihan pa siya kapag nakuha niya ang sumpa. Pero mabuti na lang at napag-aralan din kung paano ito matatapos sa malinis na paraan. Yun ay kung talagang wala kang takot na tanggapin si Tomas, Lira. Hindi pa ako sigurado. Kinakabahan ako sa mga pwedeng mangyari. At namatayan tayo. Hindi ko maiwasang mabahala. Kung ganon, hindi pa pwedeng gawin ang ritual. Ang magagawa lang natin ay paghandaan ang pagdating ni... Aking kawangis, aking bunga. Teka, Berto! Sino? Teka, isang kaluluwa. Kamukha nga ni Tomas. Aking ninuno, nagpakita ka. Ngayon lang ako nabigyan ng pagkakataon dahil nalaman nyo na ang katotohanan. At may kailangan akong sabihin. Ano ho yun? Parating na si Divina. Oo, sasamantalihin niya ang gabi ng pagluluksa para bawiin ang kapangyarihan ng sumpa. Hangad niya ang kapangyarihan ng dilim. At papaslangin niya kayo. Pero hindi dapat kayo pumayag. Pero anong magagawa namin? Katatapos lang ng pakikipaglaban. Masyadong malakas si Divina. Ay, katapusan na ba ito? Huwag kayong panghinaan ng loob dahil ihahandog ko ang pinagsamang kapangyarihan ng angkan natin, Tomas. Nandito ako para tumulong at lahat kayo ay palalakasin ko para matapos na ang sumpang nangyari dahil sa akin. Patawarin niyo sana ako at hayaang bumawi. Ikaw ang magtatapos nito, Tomas. Pero, kaya ko ho ba? Oo, naniniwala ako sa iyo. Kaya tanggapin mo ito at gamitin ninyo yan sa mabuti. Pansamantala lang ang pagpapakita ko at nararamdaman ko na si Divina. Kaya nyo yan, Tomas, Lira, Minda. Tapusin nyo si Divina. Sa pag-ibig nagsimula ang sumpa at sa pag-ibig din magtatapos. Anong gagawin natin, Tomas? Nararamdaman ko ang karagdagang lakas, pero handa ba tayo? Matalo o manalo nunong Minda. Ito na ang pinakahuling laban at ibibigay ko ng lahat. Maiintindihan ko kung pipiliin yung sarili nyo. Hindi, Tomas. May pagkukulang din ako, kaya babawi ako. Hindi ko kayo iiwan. Ako rin, Tomas. Handa akong tapusin ang sumpa para sa iyo. Wawakasan natin ang kalapastanganan ni Divi... Teka, si Isko ba yun? Si Isko! Ha? Pero- Buhay siya! Pero parang may kasama siya. Sandali, ang presensyang to. Ano to? Isa lang ang naiisip ko. Si Divina. Ako nga. At matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. At salamat sa anak ko dahil natupad na ang gusto naming mangyari. Anak? Sinong tinutukoy niya? Si Isko. Anong ibig sabihin nito, Isko? Ano pa? Di nagpalin lang kayo. Hayop! Traidor ka! Patapos ka namin tanggapin, bihisan at pakainin! Kuya, akala ko mabait ka. Kailan pa ito, Isko? Kailan pa, ha? Di mula pa nung una. Dahil ako nagtanim at nag-utos sa kanya para gawin ito. Nagawa niyang linlangin kayong lahat. At lahat ng yon kasama sa plano. Kabilang doon ang pagtawag sa Minda. Dahil nararapat lamang na maipon sa mga sarili nilang sumpa para mabawi ko sa huli. At huwag ka nang magtaka kung bakit nawala sa isip mo ang katotohanan. Hayop ka!
Mga demonyo kayo! Kayo pala ang may gawa nun! Ikaw din siguro nanloko sa amang ko. Parang gano'n na nga, Lira. Pero sarili niyang desisyon yun. Dahil totoong ganit sa kapangyarihan ang iyong ama-amahan. Pero kasama rin yun sa plano. Dahil ako ang nakaisip na magpatawag ng mga dalagang mamamasukan hanggang sa mapunta ka rito, Lira. Hayop! Ang sasahol nyo! Hindi ko alam na magagawa mo ito! Kesa nagpalin lang kayo eh. Lalo na ang mga magulang mo. Nakusang ininom ang mga ibinigay kong lason. Papatayin kita! Ikaw pa lang may pakana ng lahat. Ikaw ang pumatay sa kanila. Hindi kita patatawarin, demonyo ka! Bakit akong sisisihin ninyo? Eh kayong nagpalin lang. Mga hangal! Matagal ko na kayong niloloko. At mga tanga lang kayo para hindi yun mapansin. Huwag din kayong magmalinis. Dahil ang ninuno niyo ang dahilan ng lahat ng ito. At ngayon, tatapusin ko na. Puputulin ko ang namamagitan sa inyo. Dahil nagsimula ito sa pagputol ng pag-ibig. At mababawi ko rin sa ganong paraan. Humanda kayo! Anak! Magsanib kwenta tayo! Katapusan nyo na! Kayo ang matatapos! 3 laban sa 2! Hindi nyo kami kakayanin! Wala yan sa bilang. Dahil ako ang pinakamakapangyarihang aswang at pabulsakay ng kadiliman. Kaya sumuko na lang kayo! Hindi! Nagkakamali ka. Mas makapangyarihan ang pag-ibig namin ni Tomas. At hindi mo yan maiintindihan dahil wala ka nun, Divina. Walang nagmamahal sa'yo! Anong sabi mo? Tama siya! At huwag ka na magsalita! Tapusin na natin to, Divina! Kahit magsama pa kayo ni Isko! Nunong Minda! Lira! Ngayon na! Anak! Sugod! Hindi talaga tumagal ang labanan dahil binigay ng magkabilang panig ang lahat ng kanilang makakaya sa isang pagkakataon lamang. Pero sa huli napadapa si Divina at Isko, ngunit nanghihina rin ang tatlo. Anong nangyari na? Bakit hindi ko maramdaman ang katawan ko? Mamamatay na ba tayo? Hindi ko rin alam, anak. Pero hindi ko inakalang ganito sila kalakas. Mukhang ito na nga ang huli. Iniwan tayo ng kadiliman. Hindi! Hindi kailanman mananalo ang dilim sa liwanag, Divina! Mapuputol na rin ang sumpa sa wakas! Tomas, ayos ka lang. Salamat. Salamat sa pagligtas ng buhay ko. Mayambag ka rin, Lira. At salamat din sa'yo. Ikaw ang lakas ko. At masyadong mabilis man pero gusto ko lang sabihin na mahal kita. Tama nga ni Nuno mo. Pag-ibig ang magtatapos sa sumpa. At nagtagumpay tayo. Hindi! Hindi ako papayag! Babalik kami! Hindi na kayo makakabalik pa! Mga demonyo! Sa natitirang lakas ko, isiselyo ko na kayo habang buhay para mawala na kayo sa mundo! Doon na tuluyang natalo ang puwersa ni Divina. Kalaunan nakabawi na rin ng lakas ang tatlo at formal na pinagluksuan ang mga yumao. Pero matagal bago nila nakalimutan ang sakit, ngunit nagpatuloy ang kanilang buhay. Dahil sa wala na ang sumpa, tinanggap ng tao si Tomas. Ipinaliwanag nila at kinuwento ang lahat ng nangyari, kaya tinanggap siya ng walang paghuhusga. Kalaunan, inalis pa ni Minda ang natitirang pagkaaswang ni Tomas. Kaya nabuhay bilang normal si Tomas kasama si Lira. Patunay lamang na walang sumpa, kamalasan o perwisyon ang makatatalo sa isang pusong palaban. Pusong tumatanggap, pusong matapang at pusong pinipili ang pagmamahal.
Dahil doon masayang nagsama si Tomas at Lira hanggang sa lumago ang kanilang angkan, hanggang sa umabot sa akin. Opo, ninuno ko ang mga bida sa kwento at talagang mayaman kami sa mga kwentong ganito. Ako po pala si Feliz at hanggang dito na lamang po. Sana po may natutunan kayo sa kwento ng pamilya ko. At mag-iiwan din po ako ng tanong na, bakit po kaya may mga taong ganid sa kapangyarihan? Yun po ang gusto kong diskusyon dahil hindi ko inakalang magagawa yun ng isang albularyo. Yun lamang po. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong lahat at God bless.